Capricorn, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong week. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, mensahe, we will be together again. So, pwedeng may makipag-meet sa'yo. Meron din po dito, pwedeng nangako sa'yo. Capricorn, ayan, mukhang may magbabalik dito sa life mo ngayong week. Check po natin ano pa ang mensahe. Energy, spirit guide. Energy po natin for Capricorn. Pwede nyo pong panoorin yung inyong Moon, Rising, and Venus sign para po mas kompleto yung mensahe na inyong ma-receive ngayong week na ito. Tignan natin. Spirit guide. Let's see. Energy. Energy. Meron tayo ditong King of Wands. Ayan. Tignan mo. Meron nakatingin sa'yo dito. Meron laging bumabalik sa past. Meron gustong gumawa ng action. Pwedeng ikaw din to. Capricorn pa pwede na parang ngayong week na ito ay pwedeng meron kang magre-reach out ka sa isang tao or parang wala kang pangamba dahil sabihin natin kung may kailangan ka talaga doon sa isang tao na yon or gusto mo siyang makausap, talagang kakausapin mo siya. Parang alam mo yung wala kang second thought, wala kang pag-aalinlangan. Tignan po natin ano ba yung blockages mo. Queen of Swords. Ayan. So minsan, ayan, napapaisip po yung iba sa inyo. So pwedeng maging blockages ninyo is, ayun, kasi pwedeng may ma-reject dito. Ayan, or pwedeng meron dito yung call ninyo nire-reject o yung nirestrict kayo, ganyan, or blinak po kayo. So, blockages mo dito is Queen of Swords. So, medyo mag-overthink ka ngayong week na ito. Tignan natin, saan ka ba dapat mag-focus? 8 of Wands. Communication to. So, paano mo ba dinideliver yung isang mensahe, Capricorn, kapag may kausap ka? So, dun po, yun yung, sabihin natin, yun yung pag-focusan mo. Kung nakikita mo na pwedeng sobrang emotional ka kapag nagsasalita, kapag may sinasabi ka, baka hindi yun nakakabuti dun sa isang tao na kausap mo, baka iba yung nagiging dating sa kanya. So, ayan, pwedeng maging mahinahon ka pagdating sa pagsasalita. So, tignan mo po ano ba yung makakabuti pagdating sa pakikipag-usap mo. Okay? So, ayan po. To release the tower, your expectation. So, ito. Pwedeng marami kang ine-expect ngayong week na ito, Capricorn, na hindi siya mangyayari. So, release mo yung mga expectations mo para hindi ka masyadong masaktan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Dapat mong pag-isipan, pag-nilay-nilayan ngayong week na ito. 9 of Cups. Okay, yung mga achievements mo in life. 'Di ba? Paano mo ba sila i-maintain? Ayun po yung pag-isipan mo. Or ano na ba yung mga na-achieve mo sa life mo? Happy ka ba, Capricorn? Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Pagdating naman po sa mga naghahanap ng trabaho, Spirit Guide, para po sa mga naghahanap ng trabaho, mayroon tayo ditong Page of Cups. May good news kayo dito. Mukhang may tutulong sa inyo dito. Could be a friend. Pwedeng water signs ito. Pwede rin naman nakapwa ninyo. More on, water signs yung tutulong sa'yo. Ayan. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ikaw to. Ito ay energy mo, Capricorn. Tignan natin. So, ayan. Mukha pong magkakaroon na kayo ng trabaho dito. Pero depende na lang din po sa inyo kung tatanggapin nyo ba. Para sa mga may current work, we have 9 of Pentacles. So, di ba, very good ka talaga dito pagdating sa trabaho. Ayan po. So, mapapansin ka talaga. Para naman sa mga nagbabalak mag-resign. So, actually, iba sa inyo, stress na talaga kayo pagdating sa work. Okay. Pero kasi sinasabi po sa inyo dito ni Universe, pagtiyagaan nyo muna talaga. Kasi medyo mahihirapan kayo maghanap ng bagong work kung aalis kayo dito. Kaya pagtiyagaan nyo muna, Capricorn. Para po naman sa mga gustong mag-start ng business, pag-isipan nyo muna, huwag kayong magmadali. Baka mamaya dala lang po yan ng inyong emosyon or na-trigger lang kayo ng ibang tao. Pag-isipan yung mga kilos dito kung magtatayo po kayo ng negosyo kasi hindi rin naman po biro ang pagnenegosyo. Sugal din talaga yan pagnenegosyo. Hindi mo alam kung ano ba magiging maganda ba or hindi ba. Or ano ba.
paano ba yung magiging flow ng iyong business. So ito, meron kasi dito nagtatatlong isip pa talaga kayo. I mean, nagtatalawang isip pa kayo pagdating dito sa inyong pag-open ng business or ano ba yung business na gagawin po ninyo. Pwedeng may kinalaman yan sa communications. Ayan, yung iba sa inyo, pwedeng dyan kayo mas mabilis kikita. Current business, Two of Swords. Okay. Sa mga may current business naman dito, pwedeng may mga araw ngayong week na ito na parang magdadalawang isip kayo kung magbubukas pa ba kayo or hindi na. The Hangman. Ayan. So, pwedeng may problema yung iba sa inyo pagdating sa inyong business. Hindi ko alam kung about ba to sa mga legal papers ninyo. Capricorn. Meron naman tayo ditong Five of Swords para po sa mga nagbabalak na, itutuloy nyo pa ba yung business ninyo kasi nalulugi na or ilalaban nyo pa ba? We have Five of Swords. Meron tayong Seven of Swords. Kailangan lang maging maingat po kayo dito. Kasi ang nangyayari dito, Capricorn, is kayo yung naiisahan. Yun yung nakikita ko dito. Sabi natin, pwedeng may mangutang sa inyo, may nangutang sa inyo. Tapos ayun, hanggang sa hindi nyo na sila masingil. So yun, kaya din nalulugi yung business po ninyo. So, kung ganyan lang din po kayo kabait, ay wag na po talaga kayong mag-business. Pero kung gusto nyo pa rin niyang ituloy, baguhin nyo po yung approach ninyo sa inyong mga kliyente. No more utang muna. Tignan natin. Spirit Guide. Pagdating naman po sa family. Knight of Wands. Mukhang may lakad kayo dito at hindi magkasundo. Ayan, mukhang may pupuntahan pero hindi magkasundo. Ayan yung nakikita ko dito. Capricorn, pagdating sa iyong family. Para naman po sa mga kaibigan, the Chariot. Ayan. So parang mas matutuloy pa yung lakad nyo ng mga kaibigan mo kaysa sa lakad ninyo ng family mo. So parang mas may time ka this week sa iyong mga friends. Ayan. So siguro ayan yung we will be together again. Baka po ayan, mga kaibigan mo yan. Meron tayo dito para sa mga single, we have the High Priestess. Marami po dito is mataas po yung standard ninyo pagdating sa relationship. Bakit nga ba mataas ang relationship? Ay, ang standard ninyo sa isang tao. Kasi po, alam nyo kung ano yung ibibigay ninyo sa table. You know what you can bring to the table, Capricorn. Kaya, ganun na lang din yung standard po ninyo. Okay lang yan, do not lower your standard. Alam mo kung bakit? Kasi pag mahal ka talaga ng isang tao, aakyat siya para ma-meet niya yung standard mo. Kaya, hindi nyo yan kailangang ibaba. Minsan nga, pag binababa nyo pa, nadedelikado pa. Kasi tinatake kayo for granted. Tignan natin para po sa mga byuda, we have Six of Swords. Okay, meron ba kayong kadil na nasa ibang bansa? Ayan po, yung iba sa inyo. We have Six of Swords kasi may pag-travel tayo dito. Oo. Or meron dito, pwede po na lumipat yata kayo ng bahay, ganyan. Basta parang may nag-relocate kasi. So, pwede po na dyan nyo, or pag alis ninyo, dyan nyo makikita yung inyong, yung taong parang makakasama ninyo, or next na relationship po ninyo. Para sa mga single mom and dad, we have Knight of Swords. So, meron dito, pwedeng na broken heart na naman. Ayan po, pwede po na yung ka-deal ninyo is pabago-bago ng isip ngayong week na ito. So, parang hindi nyo siya maintindihan. Ayan. Pwede rin may madidiscover kayo sa kanya. Sa mga inner relationship naman, we have the Magician. So, okay na okay po ang energy ninyo dito. We have the Magician. King of Swords. Very responsible yung person mo. Sa mga inner relationship to, ayan, very responsible yung person mo. Parang alam mo yun, nakikita mo ginagawa niya lahat para dito sa relationship ninyo para mag-workout siya. So, nakikitaan mo na nag-a-adjust yung person mo. Sa mga live-in partner naman, we have Four of Cups. Ayan, meron dito parang hindi na masaya or hindi kayo kontento. Pwede rin naman na ito yung nararamdaman po ninyo kasi baka magkalayo kayo ng person mo ngayon. Ibig sabihin po ay pwedeng nagtatrabaho siya sa malayo. Four of Wands para naman sa mga married. Napakagandang energy para sa mga married kasi po ayan. O diba, meron tayo ditong celebration. Hindi ko alam kung may buntis dito. We have Seven of Pentacles. Okay, meron dito. Pwedeng mabubuntis or pwedeng manganganak na. Kasi parang matagal nyo itong hinintay tapos ngayon lang po ibinigay sa inyo. Yes, big blessings po ito para sa inyo. So parang ang tagal nyo kasing hinintay to. Pwedeng ito po ay hindi anak. Pwede naman yung iba sa inyo bahay ito. Or it could be properties. Tignan natin ano pa po ang mensahe natin. Spirit Guide. Mensahe po natin. We have a blessing for those who are there. Nearing their final breath. So, meron dito matatapos na problema ninyo. Ayan, masusolusyonan na po. We have a blessing on your boundaries. Mayroon tayo ditong a blessing from your ancestors. Ayan, meron din po dito kung meron kayong problema, Capricorn, sa
sa mga properties. Ayan po, pwedeng maghahatian na or makukuha nyo na po yung mana ninyo, yung parte po ninyo. We have number 16, 33, and 43. Yan po yung inyong mga lucky numbers. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!